May mga gabing hindi ako makatulog. Lalo na ang malamig na gabing ganito, kapag madilim ang lahat sa paligid ko at sa madilim na gabing iyon, naiisip ko si Ethan. Ang kapatid ko. Namatay ng magdamag ng walang babala, ng walang dahilan, at walang makapagpaliwanag kung bakit. Mabilis na naputol ang eksena sa bahay kung saan natagpuan ni Daniel na patay si Ethan. Nakahiga si Ethan, dilat ang mga mata, may kakaibang ngiti sa labi. Parang huminto ang lahat sa sandaling iyon. Iyon ang gabing umuwi ako mula sa isang nakakapagod na araw sa trabaho. Pumasok ako sa silid at nakita ko ang aking kapatid na nakahandusay sa sahig. Noong una, akala ko ay atake sa puso, ngunit alam ng lahat na ang mga kabataan at malulusog na tao tulad ni Ethan ay hindi namamatay dahil doon. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, wala akong nakitang anumang senyales ng sakit. Tanging takot. Ang eksena ay naputol sa isang flashback ng pakikipag-usap ni Daniel sa pulisya. Nang ang kaso ni Ethan ay isara sa simpleng konklusyon, ito ay isang atake sa puso. Sinabi ng pulis na atake ito sa puso, ngunit hindi ako naniwala. Alam kong may mali, at hindi ko hahayaang mamatay si Ethan nang walang sagot. Hawak ni Daniel ang isang business card na ibinigay sa kanya ng isang misteryosong lalaki sa sementeryo pagkatapos ng libing ni Ethan. Ang card ay may simbolo ng apoy at isang espada. Tinitignan niya ito ng may determinasyon. Then got business card from a stranger. Something inside me told me that it was a sign for me to take this path, the path of finding the truth. The promise I made to my brother, I will not let him go in vain. Salem. Isang bayan na sikat sa madugong kasaysayan ng mga pagsubok sa mangkukulam. Ang lugar na ito ay hindi lamang nagtataglay ng mga kwento ng mga binitay, kundi nagtatago rin ng mga lihim na hindi gustong malaman ng mundo. At ako, hindi ko alam na kailangan kong harapin ang isang bagay na mas kakilakilabot kaysa sa inaakala ko. Nakatayo si Daniel sa harap ng pinto ng isang lumang bahay, kung saan umalingaw-ngaw ang kakaibang tunog sa madilim na gabi. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, naghahanda para sa kakilakilabot na paghaharap sa hinaharap. Pumunta ako dito, sa bayang ito kung saan hindi umaalis ang takot. Para sagutin ang tanong na lagi kong dinadala sa puso ko, sino ang pumatay kay Ethan? At bakit? Isang matandang sikreto ang naghihintay na matuklasan ko at hindi ko mapigilan. Lalo na kapag napagtanto kong hindi lang kapatid ko ang biktima. Ang aking paglalakbay dito ay nagsisimula sa isang babae. Isang babaeng makakatulong sa akin na mahanap ang katotohanan, ngunit ano ang halaga? Handa na ba akong harapin ang presyo ng katotohanan? Tumingin si Daniel sa mga mata ni Eliza Harrow, ang may-ari ng tindahan ng kandila, habang ang liwanag mula sa mga kandila ay sumasalamin sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Eliza ay hindi lamang sa isang babae, ngunit sa isang taong may dalang madilim na lihim. At dito magsisimula ang laban. Isang laban na hindi lahat kayang manalo. Dalawang taon na ang nakalipas simula nang mamatay ang kapatid ko. 2 taon na hindi ako makagalaw. Sa tuwing papasok ako sa bahay na ito, nakikita ko ang imaheng iyon. Sa sandaling matagpuan ko si Ethan na nakahandusay, hindi gumagalaw. Parang anino ang sumakop sa kanyang katawan. Ang kamera ay tumungo sa sala, kung saan natagpuan ni Daniel ang kanyang kapatid. Nakita namin ang isang lumang larawan ng dalawang magkapatid na masayang nagtatawanan. Ang pinto ay lumalamig nang isinara ito ni Daniel sa kanyang likuran. Ang liwanag mula sa table lamp ay dahan-dahang nag-aalis ng dilim.
Natatandaan ko ng malinaw ang araw na yon. Normal na araw yon, umuwi ako mula sa nakakapagod na araw sa trabaho. Naka-unlock ang pinto, walang kakaiba. Ngunit pagpasok ko sa loob, ang nakita kong paningin ay nagpatigil sa puso ko. Ang kapatid kong si Ethan, nakahiga doon, nakadilat ang mga mata, ngunit hindi niya mata. Pumwesto si Daniel sa katawan ni Ethan, nanginginig ang mga kamay, nagpanik ang mukha. Nakahiga si Ethan sa sahig, isang hindi maintindihang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot, na para bang alam niyang may isang kakilakilabot na mangyayari. That smile. It wasn't Lilay Brothers' smile. And those eyes. He never looked at me like that. Alam kong may mali. May sakit, sobrang takot sa likod ng ngiti na yon. Hindi ko maintindihan bakit siya namatay. Bakit siya umalis ng walang dahilan? Naglakad si Daniel papunta sa kama, nakahawak ang kamay sa telepono, puno ng galit at takot ang mga mata. Tiningnan niya ang papel na nagpapahayag ng pagkamatay ni Ethan, isang salita lamang, atake sa puso. Inihagis ni Daniel ang papel sa mesa, nakakuyom ang mga kamay niya na parang gusto niyang durugin. Sabi ng pulis, atake sa puso yon. Iyon lang ang dahilan nila. Pero hindi ko matanggap yon. Maayos naman si Ethan. Hindi pwede. May pumatay sa kanya, isang bagay na hindi ko makita, hindi maintindihan. At naramdaman ko. Iniwan ko siya. Hindi ko siya pinrotektahan. Pumasok si Daniel sa kwarto ni Ethan, kung saan hindi pa rin nawawala ang alaala ng kanyang kapatid. Huminto siya sa desk ni Ethan, kung saan naiwan ang ilang libro, isang lumang record, isang sirang lapis. Maliit na bakas ng isang buhay na hindi pa kumpleto. Siguro didn't care enough. Siguro na-miss ko ang mga kakaibang senyales. Pero hindi ko siya kayang bitawan nang hindi nalaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung bakit, kailangan kong malaman kung sino o ano ang kumitil sa buhay niya. Nangangako ako na hindi ko siya papakawalan ng walang kabuluhan. You're the only one I have left. And I won't let you go without a reason. No matter what the cost, I won't stop. Kinuha ni Daniel ang isang lumang business card na ibinigay sa kanya ng isang kakaibang lalaki sa libing ni Ethan. Ang simbolo ng isang siga at isang espada ay nakaukit sa papel na may isang numero ng telepono. Itong business card, ito ay parang palatandaan. Isang palatandaan na dapat kong sundin saan man ako dalhin ito. Mga lihim ang naghihintay at hindi ako susuko hanggat hindi ko nahahanap ang katotohanan. Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang business card sa kanyang kamay, determinado ang kanyang mga mata na para bang nagpasya siyang magsimula sa isang mapanganib na paglalakbay. Salem. Ang lungsod na ito ay hindi ang lugar na gusto mong puntahan kapag naghahanap ka ng kapayapaan. Hindi lamang ito sikat sa madugong kasaysayan ng mga pagsubok sa mangkukulam noong 1692, ngunit isa rin itong lugar na puno ng mga sikreto na walang sinumang nangahas na sabihin. At nang tumuntong ako sa lugar na ito, naramdaman ko ang matagal na takot, ang kamatayan na hanggang ngayon ay bumabalot sa bawat sulok nito. Naglakad si Daniel sa maliliit na kalye, sarado ang mga tindahan, walang kaluluwa ang nakikita. Ang madilim na mga ilaw ay kumikinang sa ibabaw ng bato, na sumasalamin sa imahe ni Daniel sa kadiliman. Ang tanawin ay tila nagyelo sa oras, walang nagbago sa mga siglo. Lahat ng narito ay tila nakalimutan ng panahon. Ang mga sinaunang bahay, ang makulimlim na kalye at ang hindi maipaliwanag na lamig. Pakiramdam ko lahat ng bagay dito ay matagal nang namatay, ngunit ito ay umiiral pa rin na nagtatagal sa bawat paghinga. Alam kong kailangan kong magpatuloy,
kahit na ang lamig ay maaaring pumatay ng sinumang hindi sapat na lakas upang harapin ito. Huminto si Daniel sa harap ng isang lumang gusali, kumupas ang harapan nito na nakataas sa kalye. Ang isang maliit na karatula ay may nakasulat na Hartwell Inn. Pumasok siya sa loob kung saan ang madilim na liwanag ang nagpapaliwanag sa madilim na espasyo. Nakarating ako sa isang lumang bahay panuluyan kung saan ako tutuloy sa natitirang bahagi ng aking paglalakbay. Si Elres Hartwell, ang tagapangasiwa, ang unang taong nakilala ko. Tumingin siya sa akin ng kakaiba na parabang napagtanto na niya kung bakit ako napunta rito. Inanyayahan niya ako sa kanyang silid. Sinabi sa akin na ang silid na ito ay dating kanlungan ng mga naghahanap ng kaligtasan sa mahihirap na taon. Aniel habang papasok sa kwarto. Simple lang ang eksena, isang lumang kahoy na kama, isang maliit na lamisang gawa sa kahoy na may ilang lumang libro sa ibabaw nito. Isang mahinang amoy na umalingaw sa hangin. Ang silid na ito ay hindi ko naisip. Ang lahat ay luma, walang moderno. Ang mga bakas ng panahon ay kumapit sa lahat ng bagay sa silid na ito. Sinabi ni Elrea Hartwell na dito maraming tao ang dumarating kapag nahaharap sila sa kamatayan, kapag ang lahat ng bagay sa buhay ay tila walang pag-asa. Mga taong naghahanap ng kaligtasan, kahit na hindi nila ito matagpuan. Lumingon kay Elres Hartwell na nakatayo sa tabi ng pinto. Nakatingin kay Daniel ng hindi mabasang tingin, kakaiba ang ngiti sa bibig nito. Hindi ko alam kung alam ni Elres Hartwell kung ano ang hinahanap ko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpaparamdam sa akin na parang nakikita niya ang mga bagay na hindi ko sinabi sa kanya. Alam kong naghahanap ako ng isang bagay na mas malaki kaysa sa lahat ng ito, ngunit hindi ko maintindihan na higit pa sa mga sagot ang ibibigay sa akin ni Salem. Ito ang maghahatid sa akin sa mundong hindi ko maatrasan. Lumipat sa gabi, ang madilim na ilaw ng isang street lamp na nagniningning sa lumang brick wall. Lumabas si Daniel ng motel, naglalakad sa dilim. Umalingaw ang mga yabag sa katahimikan. Isang buwan na ang lumipas mula nang mamatay ang kapatid ko. Isang buwan kung saan hindi ko makalimutan ang mga kakaibang detalye ng kanyang libing, mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Ngunit isang bagay ang alam kong sigurado, ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay ay hindi kasing simple ng naisip ng mga pulis. At si Salem ay kung saan kailangan kong hanapin ang sagot na yon. Ang eksena ay lumipat sa sementeryo, kung saan natapos ang libing ni Ethan. Si Daniel ay nakatayong mag-isa, tumingin sa paligid na may kahina-hinalang tingin. Isang matangkad at payat na lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumakad mula sa kung saan. Iniabot niya kay Daniel ang isang business card na may simbolo ng apoy at isang espada. After Ethan's funeral, I was standing alone in the cemetery. That's when I saw him. The man appeared like ghost in the ambon. Without saying a word, he just handed me business card, then disappeared into the darkness. Hawak ni Daniel ang business card sa kanyang kamay. Ang simbolo ng apoy at espada ay kumikinang sa madilim na ilaw ng street lamp. Tumingin si Daniel sa business card, nagbago ang kanyang ekspresyon, na parabang alam niyang kasisimula pa lang ng kanyang paglalakbay. Ang business card na iyon ang unang palatandaan na naghatid sa akin sa isang mahiwagang organisasyon, ang Order of the Silent Flame. Hindi ko alam kung sino sila, ngunit alam kong kailangan kong hanapin sila. Iyon lang ang pagkakataon kong matuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking kapatid. Nagsimula na ang aking paglalakbay. Dumating ako sa Salem, naghahanap ng katotohanan. Ngunit maaari ko bang harapin ang naghihintay sa akin? Hindi ako makapaniwala na nakarating ako sa lugar na ito, isang kagubatan na nakahiwalay sa labas ng mundo.
Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kailangan ko ng tulong. At ang tanging makakatulong sa akin ay si Brother Ezekiel, isang miyembro ng Order of the Silent Flame. Sinundan ni Daniel si Ezekiel sa isang sinaunang bahay na bato, kung saan ang tanging ilaw ay isang maliit na kandila na nagnininga sa hangin. Walang sinabi si Ezekiel, tahimik lang na nangunguna sa daan. Simple lang ang bahay, ilan lang ang maliliit na altar na may mga kakaibang simbolo na nakaukit sa mga dingding. Si Ezekiel ay hindi madaling lapitan. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit ang bawat salitang sinasabi niya ay puno ng misteryo at kapangyarihan. Dito, hindi ko lang natutunan kung paano labanan ang madilim na puwersa, ngunit natutunan ko rin kung paano harapin ang sarili kong mga takot. Tumayo si Ezekiel sa harap ng isang altar, may hawak na kandila, nakikipag-usap kay Daniel sa malalim at solemneng tinig. Ang mundong ito ay hindi lamang kung ano ang nakikita mo. May mga kasamaang nakakubli sa kadiliman. Ang mga puwersang iyon ay laging naghahangad na pagsamantalahan ang kahinaan ng mga tao, lamunin ang kanilang mga kaluluwa, at dominahin ang mundong ito. Dapat kang maghanda para sa digmaan hindi lamang sa iyong nakikita, kundi pati na rin sa hindi mo nakikita. Si Ezekiel ay nagsimulang turuan si Daniel sa mga sinaunang ritual. Nakatayo sila sa maalikabok na lupa, sa gitna ng isang malaking bilog na chalk na iginuhit sa lupa. Ipinaliwanag ni Ezekiel ang kapangyarihan ng bilog, kung paano ito gagamitin upang protektahan ang sarili mula sa mga halimaw na nilalang. Ang mga bilog na chalk na ito ay hindi lamang walang kabuluhang mga linya. Ang mga ito ay makapangyarihang mga hadlang na kayang pigilan ang mga masasamang nilalang. Ngunit hindi ako maaaring tumayo roon at gumuhit ng mga bilog at naghihintay. Kailangang may paghahanda, natutong gumamit ng sinaunang mahika at nagdarasal sa Latin. Itinuro ni Ezekiel kay Daniel kung paano gumuhit ng mga markang bakal, mga bilog ng chalk, at umawit ng mga Latin na spelling. Nakinig si Daniel, sinusubukang alalahanin ang lahat. Itinuro sa akin ni Ezekiel na magdasal sa Latin, ang bawat panalangin ay parang hamon sa madilim na puwersa. Ngunit hindi lamang iyon, tinuruan din niya ako kung paano gumamit ng mga markang bakal. Ang mga markang ito ay maaaring lumikha ng isang malakas na hadlang, sapat na malakas upang maitaboy ang anumang nais na salakayin ang ating mundo. Si Daniel ay nagpraktis sa pagguhit ng mga markang bakal sa lupa. Ang Latin ay umalingaw-ngaw na lumikha ng isang madilim, misteryosong pakiramdam. Siya ay tila mas maingat na parang naramdaman niya ang nakakubling panganib. Sa bawat araw na lumipas, pakiramdam ko halos lahat ng bagay ay natutunan ko na, ngunit pakiramdam ko rin ay hindi ako sapat. Naghanda ako ng mabuti, ngunit may isang bagay na hindi ko makakalimutan, ang pagkamatay ni Ethan. Ang mga larawang iyon ay lumalabas pa rin sa aking isipan gabi-gabi, tulad ng isang sugat na hindi maghihilom. Isang madilim na gabi, nang si Daniel ay nagsasanay mag-isa sa kabubatan. Biglang umalingaw ang kakaibang tunog mula sa dilim na ikinagulat ni Daniel. Lumingon siya, nagniningning ang kanyang mga mata sa determinasyon at takot. At pagkatapos, ayan. Isang figura na nakilala ko kaagad. Si Ethan. Ngunit hindi ang aking kapatid. May hugis ito, ngunit walang laman ang mga mata, at ang paraan ng paggalaw nito ay kakaiba. Ang eksena ay nagpakita ng isang kakaibang nilalang sa hugis ni Ethan, ngunit gumagalaw ng hindi natural, masyadong maliksi at mabagsik. Tinitigan ang nilalang si Daniel na may matakaw na mga mata. Ang mga mahahabang braso nito ay parang hinahawakan siya. Tumingin ito sa akin, tinatawag ang pangalan ko sa boses ni Ethan, ngunit alam ko hindi ko ito kapatid. Ang mga mata na yon hindi na sayo. Nakita kita bago ka mamatay. At ito mas malala pa. Nagmamadaling hinugot ni Daniel ang isang bakal na selyo mula sa kanyang bulsa. Tinusok ito sa lupa.
Isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa selyo, na lumikha ng isang malakas na kalasag sa paligid niya. Napaatras ang nilalang, sumisigaw sa sakit habang natutunaw ito sa kadiliman. Hindi ko alam kung totoong natalo ko ito. Ngunit alam ko na nakatayo ako sa hangganan sa pagitan ng buhay na mundo at ng patay na mundo. At ang anino ni Ethan ay palaging susunod sa akin hanggang sa malutas ko ang lahat. Si Daniel ay nakatayong humihingal sa kadiliman, hawak-hawak ang kanyang natutunan. Nanatili pa rin ang takot sa kanyang kalooban, ngunit mas lumakas ang kanyang determinasyon na hanapin ang katotohanan. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ang mga nakakatakot na alaala ni Ethan ay bumabagabag pa rin sa akin, isang paalala na hindi ako makakatakas. Kailangan kong magpatuloy kahit gaano ako katakot. Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Ang imahe ni Daniel na nakatingin sa kadiliman, kung saan maaaring naghihintay ang isang potensyal na panganib, ngunit hindi pa rin siya lumilingon. Lumayo siya nang walang pag-aalinlangan. Ibang klase ang tindahang ito. Sa unang pagkakataon na nakita ko ito, naramdaman kong may mali. Ang mga chismis tungkol kay Eliza Harrow ay hindi lamang mga salita na walang laman. Sinabi pa rin ng mga taong bayan na ang kanyang mga kandila ay may kakayahang magpagaling ng mga kakaibang sakit na walang sinuman ang makapagpaliwanag. Ngunit alam ko walang libre sa mundong ito. Ang tindahan ni Eliza Harrow, kung saan ang mga makukulay na kandila ay maayos na nakaayos sa mga estante, ang madilim na liwanag mula sa mga kandila ay nagpapaliwanag sa mukha ni Daniel nang siya ay pumasok. Isang matamis na amoy ng candle wax na may halong kakaibang amoy, dahilan para hindi siya mapalagay. Pumasok ako sa tindahan ni Eliza nang may mataas na alerto. Ang buong tindahan ay nahuhulog sa isang maputlang dilaw na liwanag. Ang mga kandila sa mga estante ay kumikinang na parang kumikislap na mga bituin na lumilikha ng isang hindi mailarawang misteryosong espasyo. Ngunit hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Napatingin si Daniel sa paligid, napatigil ang mga mata sa isang batang nakatayo sa harap ng tindahan, may hawak na purong puting kandila. Ang bata ay orihinal na mukhang may sakit, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit pagkatapos hawakan ang kandila sa kanyang kamay, ang bata ay biglang naging malusog, ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang mga mata. Isang bata bago pumasok sa shop ni Eliza, napansin kong may sakit siya, maputla ang mukha, walang pinagkaiba sa multo. Pero nang umalis siya sa shop, biglang nabuhayan ang bata. Mula sa isang lantang nilalang, para na siyang normal na bata. This cannot be so natural. Tinignan ni Daniel ang tindahan mula sa labas, ang kanyang mga mata ay nagdududa at nagtataka. Nagpasya siyang pumasok at magsimulang mag-imbestiga. Kailangan kong malaman ang tungkol kay Eliza, ang tungkol sa mga kandilang ibinebenta niya, at kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng himala na hatid niya. Hindi ko basta-basta mapapalipas ang mga kakaibang kwentong ito. May mas malaki pa sa naisip kong mangyayari dito. Nakaupo si Daniel sa isang maliit na cave sa malapit, nagbukas ng libro sa kasaysayan ng Salem. Binuklat niya ang mga lumang pahina, naghahanap ng impormasyon tungkol kay Eliza Harrow. Ang teksto ay kumupa sa screen, at nakita ni Daniel ang isang kabanata tungkol sa mga kakaibang kandila na ginagamit sa mga ritual ng pangkukulam. Eliza Harrow. Isang pangalan na hindi pamilyar sa mga naninirahan sa Salem. Lumitaw siya rito mahigit 20 taon na ang nakalilipas, tahimik na nagbukas ng isang tindahan ng kandila. Nabalitaan na ang kanyang mga kandila ay hindi lamang mga produktong pangkonsumo, ngunit naglalaman ng mga mystical na kapangyarihan. May isang teorya na hindi ko maaaring baliwalain. Ang mga kandila ni Eliza ay hindi lamang nagpapagaling sa sakit. Ang mga ito ay mga kasangkapan din para sa pagpapasuso. Ang mga ito ay mga kasangkapan din sa kalusugan, kakilakilabot na halaga ng kanilang mga kaluluwa. Bumalik si Daniel sa tindahan ni Eliza sa gabi, walang laman ang tindahan. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Eliza na naghahanda ng mga kandila sa isang madilim na silid. Ang madilim na liwanag mula sa mga kandila ay sumisikat sa kanyang mukha, na lumilikha ng isang misteryosong kapaligiran. Noong gabing iyon, nagpasya akong bumalik sa tindahan ni Eliza. Kailangan kong malaman ang totoo. Ano ang ginagawa ni Eliza sa mga kandila?
Nakita ko siyang abala sa madilim na silid, ang mga kandila ay nakasindi, kakaibang apoy na sumasayaw sa hangin, at mahinang mga bulong na parabang may kausap siyang puwersa. Pumasok muli si Daniel sa shop at sinilip niya ang mga lumang notebook ni Eliza sa desk. Ang mga pahina ay naglalaman ng mga tala tungkol sa mga pasyente na bumili ng kandila mula sa kanya. Binuklat ni Daniel ang mga tala at tumigil ang kanyang mga mata sa isang pahina. Nahanap ko. Isang notebook ni Eliza. Detalyadong nakarecord ang bawat pasyenteng ginagamot niya, bawat ibinebentang kandila. Pero ang nagpalamig sa dugo ko ay ang mga salitang nasa dulo ng bawat entry, "Souls harvested." Hindi maaaring nagkataon lang ang nakita ko. Si Eliza Haro ay hindi lang nagbebenta ng kandila. Isa siyang soul manipulator. Itinulak ni Daniel ang pinto sa loob ng silid at nakita si Eliza na nakatayo sa harap ng isang altar. May hawak na puting kandila at isang madilim, malabo na ulap ang pumapalibot sa kanya. Sa sandaling ito, lumingon si Eliza kay Daniel, kumikinang ang kanyang mga mata, na parabang alam niyang naroon siya. Tumingin siya sa akin gamit ang mga mata na tila tumatagos sa aking kaluluwa. Alam ko na ngayon na ang lahat ng aking mga hinala ay nakumpirma. Si Eliza Haro ay gumagamit ng dark magic at kailangan ko siyang pigilan bago maging huli ang lahat. Ang imahe ni Daniel na paalis sa tindahan, ang business card ng Order of the Silent Flame sa kanyang kamay, puno ng determinasyon ang mga mata. Masyado na tayong lumayo para bumalik. Ang pangako ko kay Ethan, ang pangako kong iligtas ang iyong kaluluwa. Hindi ko ito masisira. Alam kong kailangan kong harapin si Eliza, kahit nakabayaran nito ang aking buhay. Mabilis na naputol ang eksena sa loob ng shop. Nakatayo si Eliza sa gitna ng silid, kumikinang ang mga kandila sa paligid niya. Lumingon siya para tingnan sina Daniel at Ezekiel, nakangiting kakaiba na parabang hinihintay niya ito. Tumayo siya roon, isang multo sa gitna ng apoy. Hindi si Eliza Haro ang inaakala kong siya. Isa siyang halimaw na nakabalakayo bilang isang normal na babae. At nang ibuka niya ang kanyang bibig, ang kakilakilabot na katotohanan ay nagsimulang magbunyag mismo. Humakbang si Eliza palapit sa kanila, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Siya ay nanunuya, walang takot. Eliza, nakatingin kay Daniel at Ezekiel na may malamig na mga mata. Sa tingin mo kaya mo akong talunin? Nabuhay ako sa loob ng maraming siglo, sinisipsip ang mga kaluluwa ng mga hangal, binibigyan sila ng kalusugan at kinukuha ang kanilang mga kaluluwa. Ang bawat kandila ay isang portal sa pagitan ng dalawang mundo, at hindi mo maintindihan ang aking kapangyarihan. Nagtinginan sina Daniel at Ezekiel, alam nilang ang labanan na malapit nang mangyari ay magiging lubhang mabangis. At pagkatapos, inamin ni Eliza ang matagal ko ng pinaghihinalaan. Hindi lamang siya nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit, kundi ninanakaw niya ang kanilang mga kaluluwa. Ang mga pinagaling niya ay hindi na bumalik, sila ay ginawa niyang mga kaluluwang nakulong sa kadiliman. At ang aking kapatid na lalaki, si Ethan, ay isa sa mga biktima. Tumayo si Daniel, kumikinang ang kanyang mga mata sa galit at sakit. Natuwa si Eliza na nakikita ang kanyang kahinaan. Eliza, tumawa ng mahina. Ang iyong Ethan na, isang malakas na espiritu. Iniingatan ko ang kaluluwa ng iyong kapatid sa mahabang panahon, at ngayon, hinding-hindi makakatakas ang kaluluwang iyon. Iyan ang halagang dapat mong bayaran. Isang matinding galit ang bumangon sa loob ko. Hindi ko maaaring hayaang patuloy na makulong ang aking kapatid sa mundo ni Eliza. Ang determinasyong ito ay nag-aalab sa loob ko sa lahat ng mga araw na ito. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ng aking kapatid. Naghanda sina Daniel at Ezekiel na harapin si Eliza. Itinaas ni Ezekiel ang kanyang kamay, gumuhit ng mga simbolo ng proteksyon sa puting chalk sa paligid nila, na lumikha ng isang proteksyon na bilog. Inilabas ni Daniel ang isang bakal na kutsilyo,
may nakaukit na marka sa talim, ang liwanag ay sumiklab, na sumasalamin sa kanyang determinadong mga mata. Wala tayong pagpipilian. Upang sirain si Eliza, dapat nating sirain ang pinakamakapangyarihang kandila, ang Master Candle. Ang kandilang ito ay naglalaman ng mga kaluluwa ng lahat ng kanyang biktima, kasama na si Ethan. Nagsimulang salakayin sila ni Eliza gamit ang dark magic. Ang makamulto na apoy ay nakapalibot sa kanya, nagpapalabas ng nakamamatay na mga sinag ng liwanag. Ngunit hindi natakot sina Daniel at Ezekiel, handa sila. Ang labanan ay mahigpit. Gumamit si Eliza ng dark magic para salakayin kami, ngunit hindi ako makaatras. Ang mayroon lang ako ay ang determinasyon at lakas na natutunan ko kay Ezekiel. Naglabas si Eliza ng kakaibang mga sinag ng liwanag patungo sa kanila, na lumikha ng malalakas na pagsabog at shockwaves. Mabilis na umiwas sina Daniel at Ezekiel, at nag-counter-attack gamit ang mga bakal na selyo, na nagpapahina sa kapangyarihan ni Eliza. Siya ay sumigaw, ang kanyang mga masasamang spell ay hindi kami mapipigilan. Sa bawat pag-atake, kami ay mas malapit sa aming target. Nararamdaman ko ang kaluluwa ni Ethan na humihingi ng tulong sa akin. Hindi ako mabibigo. Si Ezekiel ay sumugod patungo sa Master Candle, na may hawak na matalim na baras na bakal. Isang malakas na saksak ang tumusok sa kandila, ang liwanag ay sumabog na parang pagsabog. Si Eliza ay napasigaw sa sakit, ang mga kaluluwang nakulong sa kandila ay nagsimulang tumakas, lumilipad patungo sa kalayaan. Ang kandila ay nabasag sa isang makinang na liwanag, ang lahat ng mga kaluluwa na nakakulong sa loob nito ay pinakawalan. Ngunit si Eliza, hindi siya sumuko. Siya ay umungal, ang kanyang kapangyarihan ay tila lumakas, na ginagawang lahat ng nasa paligid ko ay tila babagsak. Si Eliza ay napasigaw sa sakit, ang kanyang mukha ay pumikit na parang halimaw. Sa ilalim ng impluwensya ng dark magic, siya ay nagsimulang mag-transform, ang kanyang katawan ay mabilis na tumanda, ang kanyang laman ay lumiit, ang kanyang buhok ay nalaglag, at sa wakas siya ay naging isang tunay na halimaw. Hindi na tao si Eliza. Siya ay naging isang kakilakilabot na nilalang, tulad ng isang halimaw na nabubuhay sa kadiliman. Ngunit sa huli, hindi niya napigilan ang ating kapangyarihan. Sa huling suntok ni Ezekiel, siya ay nawala, nadurog sa sakit. Inahulog si Eliza, at ang mga kaluluwang nakakulong ay malaya na. Isang alon ng liwanag ang sumabog, na tumakip kay Salem sa isang mas mapayapang espasyo. Si Daniel ay nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay puno ng kaginhawahan at kapayapaan. Si Salem ay nagsimulang mabuhay muli. Ang mga espiritu ay pinakawalan, ang kadiliman ay nawala. At sa wakas, nadama ko ang kapayapaang hinahanap ko. Ang aking kapatid na si Ethan, sa wakas ay nakalaya na. Isang larawan ni Daniel na nakatayo sa harap ng isang libingan, kung saan inilibing si Ethan. Marahan niyang inilagay ang isang palumpon ng mga bulaklak sa libingan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako. Masyado na tayong lumayo para bumalik. Ang pangako ko kay Ethan, ang pangako kong iligtas ang iyong kaluluwa. Hindi ko ito masisira. Alam kong kailangan kong harapin si Eliza, kahit nakabayaran nito ang aking buhay. Mabilis na naputol ang eksena sa loob ng shop. Nakatayo si Eliza sa gitna ng silid, kumikinang ang mga kandila sa paligid niya. Lumingon siya para tingnan sina Daniel at Ezekiel, nakangiting kakaiba na para bang hinihintay niya ito. Tumayo siya roon, isang multo sa gitna ng apoy. Hindi si Eliza Haro ang inaakala kong siya. Isa siyang halimaw na nakabalakayo bilang isang normal na babae. At nang ibuka niya ang kanyang bibig,
ang kakilakilabot na katotohanan ay nagsimulang magbunyag mismo. Humakbang si Eliza palapit sa kanila, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Siya ay nanunuya, walang takot. Eliza, nakatingin kay Daniel at Ezekiel na may malamig na mga mata. Sa tingin mo kaya mo akong talunin? Nabuhay ako sa loob ng maraming siglo, sinisipsip ang mga kaluluwa ng mga hangal, binibigyan sila ng kalusugan at kinukuha ang kanilang mga kaluluwa. Ang bawat kandila ay isang portal sa pagitan ng dalawang mundo, at hindi mo maintindihan ang aking kapangyarihan. Nagtinginan sina Daniel at Ezekiel, alam nilang ang labanan na malapit nang mangyari ay magiging lubhang mabangis. At pagkatapos, inamin ni Eliza ang matagal ko nang pinaghihinalaan. Hindi lamang siya nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit, kundi ninanakaw niya ang kanilang mga kaluluwa. Ang mga pinagaling niya ay hindi na bumalik, sila ay ginawa niyang mga kaluluwang nakulong sa kadiliman. At ang aking kapatid na lalaki, si Ethan, ay isa sa mga biktima. Tumayo si Daniel, kumikinang ang kanyang mga mata sa galit at sakit. Natuwa si Eliza na nakikita ang kanyang kahinaan. Eliza, tumawa ng mahina. Ang iyong Ethana, isang malakas na espiritu. Iniingatan ko ang kaluluwa ng iyong kapatid sa mahabang panahon, at ngayon, hinding-hindi makakatakas ang kaluluwang iyon. Iyan ang halagang dapat mong bayaran. Isang matinding galit ang bumangon sa loob ko. Hindi ko maaaring hayaang patuloy na makulong ang aking kapatid sa mundo ni Eliza. Ang determinasyong ito ay nag-aalab sa loob ko sa lahat ng mga araw na ito. Hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ng aking kapatid. Naghanda sina Daniel at Ezekiel na harapin si Eliza. Itinaas ni Ezekiel ang kanyang kamay, gumuhit ng mga simbolo ng proteksyon sa puting chalk sa paligid nila, na lumikha ng isang proteksyon na bilog. Inilabas ni Daniel ang isang bakal na kutsilyo, may nakaukit na marka sa talim, ang liwanag ay sumiklab, na sumasalamin sa kanyang determinadong mga mata. Wala tayong pagpipilian. Upang sirain si Eliza, dapat nating sirain ang pinakamakapangyarihang kandila, ang Master Candle. Ang kandilang ito ay naglalaman ng mga kaluluwa ng lahat ng kanyang biktima, kasama na si Ethan. Nagsimulang salakayin sila ni Eliza gamit ang dark magic. Ang makamulto na apoy ay nakapalibot sa kanya, nagpapalabas ng nakamamatay na mga sinag ng liwanag. Ngunit hindi natakot sina Daniel at Ezekiel, handa sila. Ang labanan ay mahigpit. Gumamit si Eliza ng dark magic para salakayin kami, ngunit hindi ako makaatras. Ang mayroon lang ako ay ang determinasyon at lakas na natutunan ko kay Ezekiel. Naglabas si Eliza ng kakaibang mga sinag ng liwanag patungo sa kanila, na lumikha ng malalakas na pagsabog at shockwaves. Mabilis na umiwas sina Daniel at Ezekiel, at nag-counter-attack gamit ang mga bakal na selyo, na nagpapahina sa kapangyarihan ni Eliza. Siya ay sumigaw, ang kanyang mga masasamang spell ay hindi kami mapipigilan. Sa bawat pag-atake, kami ay mas malapit sa aming target. Nararamdaman ko ang kaluluwa ni Ethan na humihingi ng tulong sa akin. Hindi ako mabibigo. Si Ezekiel ay sumugod patungo sa Master Candle, na may hawak na matalim na baras na bakal. Isang malakas na saksak ang tumusok sa kandila, ang liwanag ay sumabog na parang pagsabog. Si Eliza ay napasigaw sa sakit, ang mga kaluluwang nakulong sa kandila ay nagsimulang tumakas, lumilipad patungo sa kalayaan. Ang kandila ay nabasag sa isang makinang na liwanag, ang lahat ng mga kaluluwa na nakakulong sa loob nito ay pinakawalan. Ngunit si Eliza, hindi siya sumuko.
Siya ay umungal, ang kanyang kapangyarihan ay tila lumakas, na ginagawang lahat ng nasa paligid ko ay tila babagsak. Si Eliza ay napasigaw sa sakit, ang kanyang mukha ay pumikit na parang halimaw. Sa ilalim ng impluwensya ng dark magic, siya ay nagsimulang mag-transform. Ang kanyang katawan ay mabilis na tumanda, ang kanyang laman ay lumiit, ang kanyang buhok ay nalaglag, at sa wakas siya ay naging isang tunay na halimaw. Hindi na tao si Eliza. Siya ay naging isang kakilakilabot na nilalang, tulad ng isang halimaw na nabubuhay sa kadiliman. Ngunit sa huli, hindi niya napigilan ang ating kapangyarihan. Sa huling suntok ni Ezekiel, siya ay nawala, nadurog sa sakit. Inahulog si Eliza, at ang mga kaluluwang nakakulong ay malaya na. Isang alon ng liwanag ang sumabog, na tumakip kay Salem sa isang mas mapayapang espasyo. Si Daniel ay nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay puno ng kaginhawahan at kapayapaan. Si Salem ay nagsimulang mabuhay muli. Ang mga espiritu ay pinakawalan, ang kadiliman ay nawala. At sa wakas, nadama ko ang kapayapaang hinahanap ko. Ang aking kapatid na si Ethan, sa wakas ay nakalaya na. Isang larawan ni Daniel na nakatayo sa harap ng isang libingan, kung saan inilibing si Ethan. Marahan niyang inilagay ang isang palumpon ng mga bulaklak sa libingan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako.